A Day in My Life as a Work From Home Mom Solo Parent Edition. Good day everyone! Here's another glimpse of my day wrapped in a 3-minute vlog. Sinabihan ko si Jeff mag-almusal today at nag-take rin ako nitong Shepo Apple Juice drink na paubos na rin sa kakainom ko nito. And then nag-take na ako ng 3-hour nap sa kwarto at ginising naman ako ni Cookie kay oras na doon niya para pakainin siya. Hindi talaga siya kumakain sa umaga at tanghali at gabi ko lang siya pinapakain. Kaya bumangon ako to start my routine. Naboboard na rin ba kayo sa routine ko? As time goes by, pinapakita ko talaga sa inyo ang usual kong ginagawa sa weekdays and sometimes it gets boring. Pabalik-balik na lang kaya importante talaga na may mga days na minsan i-treat mo ang sarili mo at gumawa ka ng something totally different sa kinagawian mo. That's the reason na nagtatravel ako minsan kasi for the mental health na rin. And I'm grateful na I was given an opportunity rin na makapag-travel kasi hindi naman lahat tayo nakaka-afford na pumunta sa malayo. Pero malay nyo, sa manifestations and hard work, makakapunta rin kayo sa lugar na gusto nyong puntahan. Kasi ako, hindi ko talaga in-expect na makakapunta ako sa malayong lugar katulad ng dream destination ko na Switzerland. Makakabalik pa kaya ako dun? Only time will tell. Patuloy pa rin ako sa mga routine ko but I'm also trying to figure out things in life kung ano ba ang next step ko. It gets boring sometimes na paulit-ulit ang ginagawa ko. Few months ago, I binray ko ang routine ko and traveled often than usual and I got cancelled by few people. I've seen some people telling me na deserve ko rin mag-unwind, I deserve a break. Some people didn't like it kasi parang pinabayaan ko ang responsibilidad ko. But sino nga ba ang totoong nagpabaya ng responsibilidad? Hindi na ako mag-emote kasi ang katapat pala nito ay ang avocadoria lang pala. Sweet tooth cravings lang pala to at hindi mood swing. I was just starting to live my life nung nabuntis ako. And if there's one thing I realized and learned, yun ay yung wag magpadala sa emosyon and maging rational sa mga desisyon mo sa buhay. Emotions change and fluctuate. So isipin mo talaga ang mga desisyon mo ay para sa longevity, sustainability, at makakapag-improve ng lifestyle mo. I just wanted to live a comfortable life. Yung tipong hindi ko naiisipin kung saan ako kukuha ng budget para bayaran to, bilhin to, at kaya kong i-treat ang pamilya ko minsan. So hindi ko alam saan patungo tong conversation na to, pero maybe ipagluluto ko na lang kayo ng creamy chicken mushroom. Nagluto lang ako ng chicken breast at saka stir-fried veggies. Tinulungan na rin ako ni Jeff para may contribution sa kusina at pinag-grate ko siya ng cheese na ilalagay ko sa niluto ko. May pros and cons rin talaga pag magkakaanak ka ng maaga. Yan at nauutusan ko na sa ibang mga bagay-bagay and this time natuto na ako na wag maging impulsive sa mga desisyon sa buhay. Sometimes I take a step back and make some realizations like makakabuti ba to para sa akin? Hindi ba ako makakasakit ng ibang tao pag ginawa ko to? Is this really where I wanted to be? So at the end of the day, gaining years means learning to make wise decisions rin. It doesn't get boring, it just gets calmer as day goes by kasi alam mo na kung paano i-handle ang mga bagay-bagay and hindi mo pala kailangan na always ka busy. Vital rin ang pahinga. And it's okay na may routine ka. Paulit-ulit man yan pero at least you learn to discipline yourself and you're getting better at each day. Kahit gaano ka man ka busy sa trabaho mo, huwag mong kalimutan to invest in yourself. Do a self-care routine. Treat yourself sometimes. Alagaan mo ang sarili mo, prioritize your mental health because it pays the best interest. And that's all for today. Thank you so much for watching. Bye!